Ay, magandang gabi ho mga boss, mga camping, mga kabunyog. Salamat po sa madagdag subscriber. Maski pa konti-konti, okay na yan, basta magkakasama tayo. Magulo pa rin. Impeachment pa rin ang pinag-uusapan, mga friend, no? Ito. Progressive Group, Private Individual, filed second impeachment complaint versus BP Duterte. 43 minutes ago lang ho ito. Pakinggan natin. Mamaya, bibigay tayo ng reaksyon dito o komento sa mga pwedeng mangyari dito, no, mga friend. In a second impeachment complaint filed against embattled Vice President Sara Duterte, a total of 75 complainants from progressive groups and private individuals filed the complaint before the House of Representatives. It was endorsed by the Makabayan Bloc. The basis of the impeachment complaint, betrayal of public trust over the alleged corruption and misuse of confidential funds at the office of the Vice President and during Duterte's stint as Education Secretary. The complainants urging lawmakers to support the complaint, despite President Marcos's earlier appeal for lawmakers not to back it, calling it a waste of time. Actually, this impeachment complaint is a challenge to Congress to show its independence, to show that it can stand on the side of the people kahit ang presidente iba pa ang sinasabi at pinapanawagan. MaxiCare has teamed up with Metro Pacific Health, the Pangilinan-led firm with the largest network of private hospitals in the country, to improve healthcare access for its members through the preferred partner. Yun na lang ho tayo, mga friend. No? Alam nyo, sa totoo na lang tayo, huwag na tayong masyadong kumpleto ho sila sa ebidensya na si Sara Duterte dapat talagang ma-impeach. Yun nga, sinabi, di ba? Kung ano yung mga lumabas sa paggastos ng pera, lahat, so ito. Kung gaano ka garapal, no, ang nangyari nung siya ay DepEd Secretary, nung siya ay Mayor, nung siya OBP, ganyan. Ang laki ho talaga ng ginastos. At yun nga ho, hindi naman nila maipaliwanag, no, mga friend. Hanggang yan nga, nagkakanda himatay na yung mga tao niya pag tinatanong ng Quadcom. Di ba? Dalawa na. Alam nyo mga boss, pag dito wala hong nangyari dito sa ginagawa ng mga impeachment complaint na na pinapa-impeach si Sara, wala hong nangyari dito, no? Simpleng-simple na ho ito. Dito ho kitang-kita na kung sino yung ayaw na ma-impeach si Sara, both sa Kongreso o sa Senado man. Ibig sabihin, hindi ho sila para sa kapakanan ng bayan. Kung hindi para sa kapakanan ni Sara Duterte. Di ba? Ganun na lang ho yan eh. Wala na hong maraming wala na hong maraming tanong. Ganun na lang kasimple. Yung ayaw ma-impeach si Sara, para siya para sa Duterte, hindi para sa sa mamamayang Pilipino. So, bakit mo iboboto? Di ba? Pabayaan mo niya sabi ni Bongbong Marcos na ganito ganon, hindi mo na maalam di ba? No. Ang doon, magpapasya diyan Senado, hindi naman si Marcos di ba? Basta sabi lang ni Marcos, yan gano. Hindi mo naman alam, baka deep inside kay Marcos, tuloy nyo. Di ba? At magiging masaya siya kung sakaling mai-impeach si Sara Duterte, hindi siya malulungkot. Di ba? Mga boss, maski yung disbarment ni Sara Duterte, isa hong malaking kabaliwan yan pag hindi siya na-disbar. Kaya makikita natin talaga kung ang magmula sa Korte Suprema hanggang sa Senado, hanggang sa Kongreso, makikita natin kung gaano ang impluensya ng Duterte. Diba? Ganun na lang yan mga friend. Marami-rami pa tayong popcorn at saka piatos na kakainin. Pero, gaya sabi ni Secretary Llamas, kung gusto, madaliin ito, madaling kasi kumpleto sa ebidensya Betrayal of public trust. Tapos kung paano lustayin yung kwarta, hindi maipaliwanag, no? Hiram tayo ng konti sa Rappler, ha? Jayon Rappler. Former Malacanang spokesperson Harry Roque supposedly evaded arrest and left the country to go to the Middle East.
Malacanang says it has nothing to do with the impeachment complaints lodged against Vice President Sara Duterte. The Ito, maraming tanong dito, paano nakatakas to, si Harry Roque? Ano ba? No? Ano ba yung administrasyon na to? Ba mga pre? Nakatakas na yung asawa nito, siya naman sumunod, no? So si Roque. Asa ng intelligence pan? Asa ng The travel expenses of the office of the Vice President more than doubled under the leadership of Sara Duterte. ito, travel expense. Ito si Duterte, more than double, ha? Triple pa yata eh. The Philippine Statistics Authority says it has no record of Mary Grace Piatos, a supposed recipient of VP Duterte's confidential funds. And an arrest warrant is out for actress and comedian Rufa May Quinto. Former Malacanang spokesperson Harry Roque left the country and was supposed to be in the Middle East. The Justice Department confirms Tuesday, December 3, Roque subscribed to his counter-affidavit while in Abu Dhabi, United Arab Emirates. He faces a non-bailable trafficking complaint in the Philippines. In a video posted on his Facebook page Tuesday, Roque claims he had already left the UAE. He also refused to answer questions from the media on how he was able to leave the country. Roque successfully evaded Philippine authorities despite an immigration lookout order against him. He was able to leave the country despite a standing House Quad Committee arrest order. The panel is probing Philippine... Yan, tibay ni Harry Roque, no? Iba na ang bata ni Digong, di ba? Hanggang ngayon nga, si Bantag, di pa nakakalaman kung nasan na eh. Department of Justice. Si Tebes, hindi pa rin napapauwi, di ba? Sino ba? Si Kibuloy lang ang nadali, di ba? Kung hindi pa nagsalita si General Torre na, i-assault na yan! Lumitaw ka na, gago, sabi siguro rin ng boss niya. Tapos tayo riyan. 4,000 na yung tao doon sa Kingdom, di ba? Tuloy natin to. Philippine offshore gaming operators. It again ordered his arrest on September 12 after he was cited in contempt due to non-compliance with the panel's subpoena. Malacanang distances itself from the move to impeach Vice President Sara Duterte. This amid suspicions that the Marcos government is behind the impeachment complaint filed by Magdalo, Mamamayang Liberal, Tindig Pilipinas, families of drug war victims, and leaders of the Catholic Church. Executive Secretary Lucas Bersamin says the move is, quote, clearly the complainant's independent initiative. He adds the office of the president has nothing to do with it. President Ferdinand Marcos Jr. said he was personally against impeachment efforts against Duterte. The travel... Sabi-sabi lang yan. Diba mga boss? Hindi natin alam, di ba? Parang si Digong lang din, di ba? Tuloy. Expenses of the office of the Vice President more than doubles to 42.58 million pesos in 2023, the first full year of Sara Duterte in office. In 2022, the first half of which was still part of Leni Robredo's term, the OVP reported travel expenses of 20.11 million pesos. Almost 69% of the expenses under Duterte were for local travels, which increased to 31.43 million pesos in 2023 from 18.62 million pesos in 2022. The OVP Putang ina, lalaking pera, no? Milyon-milyon. Puta. Mantalang yung mga bayarang nando doon sa EDSA Shrine, 500 na lang ibibigay nyo, kinakapon nyo pa. Ginagawa nyo pa 200. Kawawa talaga yung Juan de la Cruz. Tuloy. OVP said the expenses covered the trips of Duterte, her immediate staff and support personnel, as well as the Vice Presidential Security and Protection Group. The 2023 expenses for foreign trips meanwhile amounted to 11.15 million pesos. That was an increase of almost 650% from 2022's 1.49 million. Puta, 1.49 million naging 11.5 million. OBP expense for foreign travels, 650% increase. Hindi mapaliwanag yan. Tuloy. Million pesos. In 2023, the OVP also reported the following increase in personnel and costs. The Philippine Statistics Authority says it found zero results in its database for Mary Grace Piatos, one of the supposed recipients of Vice President Sara Duterte's 125 million peso confidential funds. PSA sent its certification to the House Committee investigating Vice President Sara Duterte's alleged misuse of public funds.
The letter dated November 25, released only on Tuesday, December 3, reveals Piatos has no record of birth, marriage, or death with the PSA. During the House Committee hearing, it was uncovered that a certain Mary Grace Piatos signed an acknowledgement receipt from the Office of the Vice President in December 2022, indicating she had received a portion of the confidential funds that year. The oddity of the name Mary Grace Piatos later raised alarm bells, prompting the committee to offer a 1 million peso bounty for any information leading to the discovery of a person named Piatos. Other peculiar names in OVP receipts include Fernando Putris, meron pa. Other peculiar names in OBP receipts. Raimundo Tempura, Raymunda Jane Nova, Carlos Miguel Oishi. Taragis na yan. Armando Tempura, Raymunda Jane Nova, Carlos Miguel Oishi. Quadcom, baka gusto nyo pa rin magbigay ng 1 milyon para hanapin itong mga tao na to kung meron nga to para si Mary Grace Piatos. So, meron sa Carlos Miguel Uishi, Raymunda Jane Nova, Armando Tempura. Puro si Chiria, puta na guys. Ay! Tuloy. Tempura, Raymunda Jane Nova, and Carlos Miguel Owishi. Actress and comedian Rufa May Quinto faces an arrest warrant in relation to... Pabayaan mo na yan. Wala na yan eh. Ibang story na yan, no? Mga friend. Mantakin mo, paano sila? Kaya nga maliwanag pa, di ba, mga friend? Kung paano lang niya, yung pondo, yung pera ni Juan de la Cruz, netong si Sara Duterte. Ang liwanag na eh. Talagang betrayal of public trust na talaga. Tsaka yun nga, plunder. 100 million ho, pinag-uusapan, mga friend, 612 million. Tapos nakapangalan kay Mary Grace Piatos, Kokoy Bilyamin, Tempura, Oishi, Nova. Maliwanag kung ginagago. Tapos, kaya nga sinasabi ko mga kapatid, yung hindi sasang-ayon para ma-impeach ito, talaga namang malaking kabaliwan, no? Yun nga, hindi ho sila para sa mamayang Pilipino, hindi ho sila para kay Juan de la Cruz. Sila ay para sa iisang tao lang, si Sara Duterte. Yun ho, ganun na kasimple yun. Oo. Hindi na ho mahirap timbangin. Di ba? Oo. Ay, nako mga boss. Kaya yan, napakasimple na ho niyan. Pag hindi na, walang disbar, hindi na disbar si Sara, kanya ang Supreme Court. Kasi ang liwanag na talagang karapat dapat siyang i-disbar. Bakit? Minura mo yung presidente, asawa ng presidente, Speaker of the House, huhukayin mo yung yung libing ng tatay ng presidente, itatapon mo sa West Philippine Sea, gusto mong pugutan ang ulo yung presidente, at kumonta ka pa ng tauhan ninyo para patayin yung tatlo. Tapos hindi madidisbar. At ang nag-file si Larry Gadon. Diba? Kasi dinisbar niyo si Larry Gadon eh. Sabi ni Larry Gadon, kung yung pagkakadisbar ko lang, kumpara mo dito kay Sara Duterte, kanyetas lang yan. Maski lalo na yung si Kabunyog Toto Kausing. Lalo naman yun. Pucha, kung kumpara mo dito sa pinagagawa ni Sara Duterte, putris, alikabok lang, pero na-disbar si Toto Kausing. Di ba? Oh. Tsaka yung kay Toto Kausing, parang napakakapiraso nga para ma-disbar siya. Kumpara mo dito sa ginawa nito si Sara Duterte. O, di ba? Sara Duterte, nung pa dapat ma-disbar to Nung pagsasapakin niya yung sheriff, lamog na lamog yung sheriff, di ba? Biglang, kitang-kita mo talaga, anak ng patino. Tapos, presidente. Grabe, mga friend. Doon pa lang. Pero, wala man lang nag-file ng kaso kay Sara Duterte. Yung sheriff naman, nanginginig yung sheriff. Walang nag-file, di walang kaso. Parang ganon. Di ba? Dapat gumalaw din ng doon, gobyerno. Di ba, mga boss?
Oy, happy birthday, my friend. Eman Escalona, ha? May you have many more birthdays to come, my friend. Marie Chart. Welcome to the club. Family Mayabang, Karma. Kalat ni Baya, shout out. Ha? Basta bayuhan, kabayo ang kailangan, patay tayo dyan. Good evening, Kasani. Impeach mo sila, Kasani, at matapos na ang mga hunghang na yan. Hala, hambalusin mo sila ng impeachment, Kasani, patay tayo dyan. God bless your family. God bless, Kalat niya. Kalat ni Baya ulit. Ano? Kasani, ano bang kumari natin? Parang advisor ng Prep 1 Section 12 kung magsalita. O naman, nag-iisip nga yung kumari natin kung ano yung ano niya, di ba? Kalat ni ulit, maawa, Diyos kong mahabagin, Kasani, maawa ka sa amin. Huwag mo nang pagsalitain si sweetheart Sarah. Pasayawin mo na lang siya. Apolinar Tolentino, shout out, ha. Sino bang kausap ni BP Sara nung nagsasalita siya? Yung sarili ba niya o yung tatay niya? Eh, lahat ng sinasabi niya, tama lahat sa kanila. Mismo. Diba? Tuturo nga siya, yung ibang daliri nila, nasa kanila. Ute. Joey Tobeleha, shout out. Librado Ludovico, shout out, ha. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Oy, Sarang Butangera, Tambalustay, tignan natin kung saan kapupulutin. Nagbunga na ang mga katarantaduhan mo. Yun nga, malalaman natin librado kung anong mangyayari kung madidisbar, nakarapat dapat namang madisbar. Pag hindi nadisbar, sa Duterte pa rin ang Supreme Court. Ganun lang kasimple. Wala nang ibang paliwanag pa doon eh. Kasi nga, Toto Kausing na-disbar eh. Eh kung tutusin mo, kasalanan ni Toto Kausing eh, ano eh. Dumi lang sa kuko nung ginawa ni Sara Duterte, di ba? Michelle Edwin, my friend, shout out, ha. Mary Grace Santos, shout out. Andito na yung kapangalan ni Mary Grace Piatos. Nakakasuka na talaga. Kaliwat kanan si BBM, ayaw ma-impeach si Sara. Si Sara naman, sige lang banat sa gobyerno at ayaw ipaliwanag kung saan napunta ang mga kapirahan. God bless, Karox at Pilipinas. God bless, Mary Grace, ha. Librado Ludovico ulit, oh. Sorry, Karoke, off volume muna. Nakakasuka po eh. Lecheng Hinduropot ang mga pinagsasabi nitong si Tambaluslos, Tambalustay, ha. Friend Shervin Sapeda, shout out. Tia Deli, ha. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga friend. Friend Dolor Garcia, friend Amin Bingson, shout out, ha. Librado Ludovico ulit, oh. Oy, si Tia Deli, ha, oh. Medyo busy raw po siya, kaya wala po siyang comments o nag-message. Minessage ko, bakit wala kang comments eh, o busy daw siya ngayon. Librado Ludovico, sabi na nga sa walang Mary Grace Piatos, buko-buko ka na, tambaluslos, tambalustay. Meron, Mary Grace Chingsay. Visit ka. Shout out to you, Sister Grace Chingsay. Gising na. Gising na ba ikaw? Malapit na, friend. Malapit na. Sana nga magising na itong loko-loko na ito, sa totoo lang. Oo. Baka sa Saturday, babasahin ko ho yung kanyang ginawang deed of donation. Oo. Maganda ho ang laman. Oo. Naewan ko kung lulusot sa judge. Kagalang-galang na judge ng bayan ng Ittiagi. No? Raul Villanada, shout out, ha. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless you all. God bless, Raul. Raul Villanada dito. Sa isang banda, may punto si BBM. Huwag nang
usapan, si Sarang Takaw, sisikat pa mga naman, sabi niya. Hindi nga dun Raul Hindi niya iniisip paano nga huwag nang paintulot ng Diyos binangungot siya, di yan ang presidente, puta ragis, patay. Mother, pati daughter. Raul Villanada ulit. Mga senador, may tanong para sa bayan mga senador, may tanong para sa bayan o para kila Sarang Takaw. Yun, sabi ko, di ba Raul? Nakasimple yan. Kaya iboboto ninyo, mga re-electionist, pag yun ayaw ma-impeach si Sara, ba't nyo pa boboto? Di ba? Raul Villanada ulit. Aba, ano nang pinagsasabi ni Sara Kim? May tsansa ang mga Dutertaning na gawin lahat ang sinasabi niya pero ni isa walang nagawa. Totoo, wala talaga. Yan, nagagawa niya. Mga resibong Mary Grace Piato. Tagarapal naman kasi. We withdraw nung mga babae, yung mga niya. Pag na-withdraw na kasa, tapos tatawagan na sila chika sa Casino Lasco ba yun? Andito na yung pera. Kukunin na, hakutin na. Putiris Tanungin mo, saan dinala? Ba, Mel, di ko alam. Sabi ni Acosta. Sabay himatay. Tia Deli, mag-comment ka na. Namimiss na kayo ng mga ka-warriors. Kaalam, ikaw Labanan ito ng kadiliman at kasamaan. Totoo yan, Raul. Ben Torres, shout out. Nakagraduate ba yan ng elementary? Abogada! Tsaka ayaw. Federico Mandaco. Yung shout out yung impeachment na yan, magkakatotoo kung may suporta kay BBM. Pero kung wala, malabo nang mangyari yan. Balita nga, tatapusin na ng Quadcom yung mga investigasyon nila Kaya nakakadismaya yung tila paglalambot ni BBM. Dismayado din yung international community sa atras abante ni Marcos. Kala ko nga kung ano yung sinasabi niyang papalagan niya yung pala yung impeachment. Shout out, anak Aboy. Federico Mandaco. Naghahamon ng mga sari-saring test si Sara, lahat yata nabanggitan ni Sara, pero may isang test yang nakaligtaan. Senador Rapi Tulfo, pasok mo yung pamatay mong test. Alukin mo ng lie detector test. Diyan baka wala na siyang kawala dyan. Hoy Sara, kung tunay kang tapat sa mga sinasabi mong paglilingkod sa taong bayan, gawin mong lahat yung sinasabi mo na walang kapalit. Yun lang yun. Diba? Bukas pag-usapan natin si Bato May magandang si Bato May magandang dahilan. May magandang si Bato. Panukala. Si Bato maganda. Bukas na po, bukas. Oo. Maganda ho yung panukala ni Bato. Shirley J. Sir, shout out Ano daw, karaoke? Wala naman akong nakikita Ang alam ko lang, withdraw lang siya ng milyon-milyon pera ng sa kaban ng bayan. Hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinala yun. Parang lutang Tama sinasabi ni Senator Trillanes, may topak talaga. Ano bang alam niya sa mga nararamdaman ng isang mahirap? Wala na, napunta na sa ibang lugar ang sinasabi niya. Diyos na mahabagin, kawaan mo po kami. Totoo po, Lord. Maawa po kayo sa amin. David Allen Mendoza. Good evening po, Karox. Tama naman po si Sarah Jing na hindi siya mukhang baliw. Ano naman to? Mukhang retarded lang po siya. At saka ano pa daw po, Tess, ang gusto natin, ito po ang dapat. Pasok, Rapi Tulfo, Tulfo pala. Ipasok mo na yung ipinagmamalaki mo lagi na lie detector test. Tignan natin kung di umusok yung aparato sa mga kasinungalingan ni Sara Kim. Oy, David, napatawa mo ako George Ala, shout out. Confirm na walang Mary Grace Piatos. Yari na talaga siya. Nasa saan yan? Senado, tsaka Kongreso. Kakaalaman na tayo talaga dyan marami-raming piatos kakainin natin dito sa teleserye ni Sara Duterte. Sa totoo lang,
George Alas ulit. Nakikita yung kabalastugan niya. Nakikita yung kabulastugan niya ng masa. Duterte. Napagod na yung mundo sa nagsilayas na yata. Ha? Yung mga kinakawawang mga Juan de la Cruz doon sa EDSA Shrine, putik yan. Kawawa. George Alas, ano to? Hindi nga peace ginawa, war on ginawa sa Pilipinas. Totoo. George Alas ulit. Halatang may nagturo, hayop na yun, puro kurakot pala alam. George, paulit-ulit yung sinasabi, pakita yung pera sa napunta. Yun lang, simple lang naman. O, diba? Hindi nga maipaliwanag kung saan dinala eh. Chupisa Bunao ulit. Good evening po, kuya. At sa labing wife mo po at sa mga ka-warriors. Ano po, mahal mo ang bitin naman. David Alin Mendoza ulit. Karox, sising alipin siguro po ang mga Duterte at si BBM ang napisil nilang maging presidente. Tama po kayo sa mga sinasabi nyo noon na kaya di magkanda ugaga si Digong noon kung sino ang kandidato nila kasi nga po ay dadayain naman nila ang eleksyon. Kaya kung sino man ang manok nila ay siguradong panalo. Kaya nga po siguro sinabi ngayon ng anak niyang Amazona na the presidency was mine. Oo. Yun nga eh. Di sana tumakbo ka. Naglaban kayo ni Bongbong. Hindi ka naman naatrasan ni Bongbong eh. Oh. Hindi. Kinakausap niya si Bongbong eh, na mag-busy na si Bongbong, si Sara Presidente. Hindi sabi ni Bongbong, mabuti. Matapang si Bongbong nung mga panahon na yun. Kung hindi, patay. Lahat na. Pero yun nga, ang napag-usapan, may mga maraming pag-usapan, na si Sara Duterte ang magiging Department of National Defense Secretary, si Gloria Macapagal Arroyo ang magiging Speaker of the House, at term sharing pa. Yun ang mga kumakalat noon. After 3 years, bababa na magre-resign na si Marcos at si Sara na magiging Pangulo. Kaya nagpapakamatay sila ngayon, wala nangyari. At yan nga, nagkabulat-latan na. Pero kung hindi naging magulo ang Duterte sa administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi na sila pakikialaman eh. Kung naging unity team lang sila forever na love, walang lalabas na ganito. Yan ang kanina. Pero yan din sabi ni Secretary Laila de Lima. Kung hindi nagkawatak to, patay. Ubos. Kabig dito, kabig doon. Diba? Yan gusto, parang gano'n. Pera pinag-usapan dito, putik yan. Diba? Takin mong benepisyo ni Sara Duterte kay Bongbong. Gusto niya, hatid sundo siya ng helicopter. Putik yan. Tuloy natin itong kay David. Nagpauto ka kay GMA at ay haba na baba. Kasi kaya sising-sisi ka siguro ngayon. Talaga po, na God moves in a mysterious way. Alam po ng Panginoon na mas mabuti na si BBM ang manalo kaysa kina Sara. Bato o Bongo, kundi po ay todas talaga ang Pilipinas. Totoo yan. Kaya ngayon lang, pinagmumura ka naman na, ano pa ba naman, His Excellency, lahat na ginawa mo para sa kanila, di ba? Chupiso Bunao ulit, ay, sorry po, inaantok na po ako, bigla ko lang napindot ko po ang send. Ituloy ko na lang po, ang mahal ni Sara ay ang pera ng bayan at ang kapangyarihan. Good night na po sa mga ka-warriors. Good night, Chopista. Johnny Bigood, shout out. Gandang gabi, Karoke. Buti lang hindi talaga tumakbong pagka-presidente itong si Sara nung nakaraang eleksyon. Kundi malamang siya talaga ang presidente ngayon dahil sa machinery ni Digong. Hindi magkakagulo. Tapos na yung kamada eh. Pag naglaban sila ni Bongbong, wasak. Nakasalansan na eh. From survey, nangunguna sila ng napakalayo, di ba? Maski pag samasamahin mo pa, maski hindi sila maatin ng debate,
Pag samasamahin mo pa yung mga presidential candidate, hindi pa rin naabot. Maski vice presidential candidate, talagang sa survey, nakaprograma eh. Kung ano yung survey, yun ang lumabas. Isang oras lang, 20 milyon na nabilang. Grabe. At ang pinakamatindi doon, lumabas si Digong. Gusto ko bago ako bumaba, makakita ako ng malinis na eleksyon. Gusto ko pag nagdaya kayo, padalang ko kayo pulis. Patay ka ako. Lumabas naman tong si Glechong. Pag natalo ka si BBM, magkakaroon ng revolusyon, ng people power. Dinaya. Inang yan. Hindi pa nagsisimula eh. Anak na mo dyan. Tedo, dapat talaga matitino ang mga nasa gobyerno. Kaya ka nga gustong isipain para matino ang matira. Bayaan mo, Sara. May mga susunod pa sa'yo. Siguro kung siswerte itong ombudsman, Supreme Court member, at kung tutusin mismong si BBM at iba pa. Ano to? Bibert de la Cuesta. Welcome to the club. Bibert. Sinong nanonood ng Batang Quiapo? Mukhang si Lina ang ginagaya ni Sara Duterte. Ganun ba yun? Hindi pinapanood yung Batang Quiapo eh. Sawa na ako. Dito ako napunta eh. Rodelia Alpilor, shout out. Ayan na po, Sir Rox. Labanan na ng kadiliman at kabutihan. Sus Mariosep, hoy, Sarakim, namandarambong, kilabutan ka, buwakang buhaya ka, puro sayo ang pinagdadakdak mo, buwisit ka. Ala ka na, hi sir, kakataas ng BP, Fiona, ang Fiona na yan, pusit ka basta sir, abang-abang pa tayo. Ingat po and God bless po. God bless Rodelia Ito. Mary Ruiz, welcome to the club. Lunatic, arrogant, devilish Sarah. Mary Ruiz ulit The best thing to do to Sarah is ipakain sa mga pating sa West Philippine Sea. Baka iluwa ito eh. Totoo lang. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out Jeff Ramos na Udelia Alpilor ulit Si Rox, natatawa ako. Ikaw naman. Eduardo Molino, shout out. PI mo, Sara, binaboy mo ang bansa namin. PI mo sa inyong mag-ama, Digong, mautog. Gagalit si Eduardo. Rowena Molds, welcome to the club. Nakakatuwa naman reaksyon mo. Salamat, natutuwa ka. RG, shout out. Engo talaga si Sara. Hawak na niya ang DepEd tapos di niya inayos. Gaano ka self-centered ang BP na yan? She could be impeached. Ako lang ang siya. May saltik talaga yan siya. May saltik talaga siya, sabi niya. RG ulit Parang nakatira si Sara sa OR. Kahit di siya nakatira. Parang nakatira si Sara ng OR. Kahit di siya nakatira normal ata sa kanya yung mahangin masyadong at nakahang ang utak. Nanghahagilap siya ng sasabihin. Diba? May ikot pa yung mata. RG ulit Hirap i-pronounce ito. ARGY. Sabi niya, na-corner na si Sara kaya ibahin na niya ang kwento at isisi sa iba. Ganyan siya makamastermind ng drama. Sanay sa hirap. Tanggalan kaya yan ng mga guards. Tignan natin. Diba? Sanay daw sa hirap. Baka sanay magpahirap.
Glorina Sanchez, welcome to the club. Gising, naanto ka ba? Sabi niya. Wag ka lang humingi ng advance question before going. Happy Daddy, welcome to the club. Sobra ng baho ng mga Duterte, dapat sa kanila, exile sa bundok. Happy Daddy ulit. Oh. Kung tatanga-tanga ang gobyerno ni BBM, maaagaw yan ni Sara, kaya dapat kasuhan ng plunder. Oh, meron na kinasuhan na. Ang problema, Ombudsman, DOJ, MBI, ewan ha. Happy Daddy ulit oh. BBM, pag nakabalik ang mga Duterte, lahat ng lahi mo, BBM, uubusin ng Duterte. Itutukhang kayong lahat. Kaya gumalaw ka na, BBM, binabalaan ka ng taong bayan. Akala mo, BBM, anuhin ka niyan, ha? Bibiruin ka niyang mga yan. Naku, you're dead! Sabi nga. Ted, sabi ni Ted, oh. Nagagalit daw si Pulong sa mga naghain ng impeachment sa kapatid niya. Mga adik daw, komunista at kurap. Panginang yung adik, komunista. Uchas, palagay ko yung mga komunista sinasabi niya, hawak niya yan. Oh, kasi sabi nga ni Mutabato, ang kasama nila sa Davao Death Squad, sa heinous crime group, eh mga rebel returnees. Oh, ano yung mga rebel returnees? Yung mga MPA, di ba? Tuloy natin ito, Kitten. Mas masahol pa nga siya dahil isa siyang drug lord, bangag, drug addict, lutang, magnanakaw ng 51 billion pesos, traidor sa bansa, miyembro ng triad komunista, tatanga-tanga sa Kongreso, anak ng tatay niya at iba pa. Galit si Ted kay Pulong. May matutuwa dyan. Mirna de Duque, welcome to the club. Lalabas pera-pera ang mga senador. Pati Kongreso pa yan. Malalaman natin kung sino mga mukhang pera dyan at saka mga mukhang Duterte. Yung ganda nga, di ba? Cassandra Daisy, shoutout. Impeach Sara now or never. Sinabi mo ba? Cassandra Daisy ulit. Manual counting sa eleksyon dahil alam ba natin lahat kung saan pupunta ang mga boto natin? Please, Supreme Court, act now sa kaso na sumama kina General Rios and team. Laging vlog yan ni Doc Engineer Toto Kausing. Supreme Court baka mo. Malalaman natin yan kung ano yung Supreme Court. Dahil sabi nga ni si Gadon, malalaman ko ngayon kung gaano katigas ang Supreme Court. Nag-file ako ng disbarment case laban kay Sara Duterte. Bakit nga naman si Gadon tsaka yan si Kabunyog Toto Kausing kumbaga sa pera yung nagawa ni Sara Duterte para siya ay madisbar at ang nagawa nitong si Gadon, kumbaga si Gadon sa pera, si Gadon kukumpara mo sa ginawa ni Sara Duterte, si Gadon 5 piso, si Toto Kausing naman piso, pero yung nagawa ni Sara Duterte 1,000 piso. Ganun ang comparison yan. Tapos hindi nyo i-disbar Supreme Court. Ibig sabihin, yung Supreme Court kay Duterte. Diba? Ganun lang yun, mga friend. Shout out Jane Labayna, my friend. Ay, mission accomplished, mga boss. Brother Elias Isyo, shout out. Tawag ka. Hindi, bukas usap tayo, Brad. Pag-usapan natin ang Kalokan. Mukhang nakakadikit si Senator Sani Trillanes kay malapitan mukhang lumalapit diba? Mukhang lumalapit na kay malapitan. Ano ba sa palagay mo, friend really? Basta ganun lang yun, mga friend.
Pag itong lahat ng mga kaso na nakasampa kay Sara, disbarment, impeachment, walang nangyari. Wala ho. Sayang pagod, Quadcom, sayang lahat, sayang ang pera ni Juan de la Cruz. Magandang gabi po mga boss. God bless. Good night.